Hello po mga kababayan, mga katokis, mga kaibigan. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po muli dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinion at reaksyon sa lahat ng usaping politika at maiinit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po sa lahat. May God bless us all. May God bless our country. And may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces. So pag-usapan natin mga kababayan ay mga tatlong personalidad, pero maiksi lang po, no? Ito ay mga kabilang sa kampo ng inyong poong si Digong nyo, yung inyong tinatawag na Tatay Digong na ngayon ay nandoon sa dahig nakahiga sa ICC. Kasi po may mga sinabi po ang kanyang common law wife. Si Harry Roque, no? Ngayon nakikipagbalitaktakan doon sa nagsiwalat sa Tricom. Lalong nabunyag si Roque, mukhang may nanganganib mga kababayan. At si Bato, for sure mga kababayan. Siguro maski na hindi siya mangampanya, for sure na po siya, slam dunk na po siya. Dahil meron pong nagsiwalat. Lahat puro may siniwalat, oo mga kababayan. So simulan muna natin, pagitnaan natin yung common law wife ni Digong. Unahin muna natin si Harry Roque, no? After po na magsiwalat with her sworn affidavit sa Tricom, itong si Miss Pebble Talakera or Kunanan, whatever. Sana hindi magalit si Pebble sa atin. Pebble, shout out mo naman ako, ha? Itong na-call out mga kababayan na si Harry Roque still Catch Me If You Can, puganting Harry Roque, at ito namang isang Boljakera TV na napakasinungaling na nandiyan po nakabase sa Los Angeles, dumipensa po. They made their defense right away. No, na pinabubulaanan po yung isiniwalat ni Pebbles Talakera doon po sa Tricom. Kung nagsisinungaling o nagsinungaling si Pebbles doon, pwede po siyang makontempt. She perjured herself. Why? Because it's a sworn statement. Okay? So, kinontra po siya dyan nung dalawang ungas. Nag-live po Kung ano-ano ang pinagsasabi, hindi nila madepensa maigi yung pulboronic video. Yun lang naman yung sinabi. Saka yung event ninyo sa leading to that pulboronic video, yung event ninyo sa Hong Kong. Pinakitaan pa siya, nilabas pa ni Boljak TV yung mga remittances niya kay Pebbles. So ano pakialam namin? Tumulong ka kay Pebbles? Oy, yung pagtulong mo hindi kusang loob kasi pinakita mo Kung tumulong ka, wag mo nang ipaalam sa madlang people. It is better done in secret. Yun nga po yun 'Di ba? Kaso mayabang si Boljak TV, makakarma din yan mga kababayan. Kung hindi man sa batas ng tao, sa batas ng Diyos. Yun na lang po ang pinapanalangin ko. Patawarin nawa tayo ng poong may kapal. Ang yabang po nila, kung anong pinagsasabi nila, nag-online selling ka lang naman. Pati yung pangkabuhayan ni Pebbles, ninalipusta ninyo. Ito, marangal naman kung marangal ang online selling Hindi marangal ang online selling kung yung binebenta mo ay yung katawan mo, o di kaya, ninakaw mo yung binebenta mo. Hindi na mapatunayan na masama yung ginagawa niyang online selling. Bagkus kayo, iba ang trabaho ninyo. O di, good luck sa inyo. Good job, di ba? Pero yung alipustahin nyo, online selling lang ang trabaho, yun lang ang alam. Kung nag-i-struggle yung tao, sobra kayo mapagmatas. Kayo na nga ang na-call out, kayo na nga ang dapat magpaliwanag sa kagaguhan nyo, kayo pa ang mayayabang. No, di ba? Si Roque, nag-video vlog mag-isa. Sabi niya, kaya daw niya magpabagsak. Sabi niya, hindi po. Kung kaya ko, di matagal ko nang ginawa. Hindi mo naman talaga ikaw Hindi ikaw. Isa ka lamang aso. Hindi naman mananalo ang isang piyesa sa chess kung hindi may mga kasama. Istrahitiya. Ikaw, Roque, aso ka lang, pawn ka lang. Di ba sunod-sunurang ka nga lang sa BP, sabi mo? Ang vice presidente, ang malaki ang pakinabang kung ang Pangulong Marcos ay babagsak. So, sino ang orchestrator? Di ba? Sino ang major player? Kaya Roque, no? Yung depensa mong hindi mo kaya, alam naman namin Di ba?
Yun na nga lang, yung panindigan mo yung sarili mo na idepensa mo yung sarili mo sa Quadcom, di mo magawa eh. Magpabagsak pa kaya? Instrumento ka lang. Tapos pag hindi ka na kailangan, itatapong ka na saan, sa basura. Ngayon, sabi niya pa dun sa pulburonic video, mga kababayan, kung mapanood nyo yung video niya, dun sa vlog niya, ayaw ko pakita dito. Sabi niya, 3 pa daw yan. 3 daw na video, mga kababayan. Bakit hindi nyo pa ilabas? Bakit hindi nyo nalabas sa isang bagsakan nung nilabas nyo yung pulburonic video? Bakit nag-aantay pa kayo? Kasi hindi pa tapos. O di kaya, mga kababayan, tapos na din. Tinitignan lang nila kung ano ang magiging outcome nung unang video nila. Kaso napatunayan with certainty and clarity na iyon po ay manipulated. Even yung Vera Files fact check the video. They even sent it to the professionals, the IT professionals sent in India. Tingnan niyo sa Vera Files. And it come out, mga sa India, magagaling yung mga sa pagdating sa computers. And it find out, it is an AI generated, altered, manipulated. So therefore, yung backlash sa video na yon is negative. Hindi po positive ang reception kasi bakit? Peke. Bakit mo paniniwalaan ng peke? Ang naniniwala lang sa mga peke ay yung mga supporter ng mga Duterte. Yan po. Sila yung mga sumasayaw doon habang pinipremiere ni Harry Roque sa Vancouver yung video. Sila yung mga tuwang-tuwa habang pinapakita ni Boljak TV sa premiere niya dyan sa LA yung pulburonic video. Sila lang. Tayo, inalam muna natin kung peke o mali. Gumamit nga po ako ng software. Maski na yung kasamahan nating vlogger, pasensya na banggitin ko, si Chris Ulo. Ilang beses niyang tinry sa isang deep fake video AI detector. Peke talagang nilalabas, manipulated. So therefore, yung sinasabi ni Harry Roque na meron pang 2 o 3 video in totality na binigay ng relatives ni Bongbong, may 2 pa o 3 na ilalabas sila sana, kaso wala eh. Yung una kasi pumalpak, yun ang inaantay nilang outcome. Kung positive yun, gagatungan pa nila. Eto pa! Pag talagang gustong-gusto ng tao, talagang isisway nila na pabagsakin na, pababain na ang Pangulong Marcos, gagatungan pa nila ulit, ilalabas pa nila yung video isa-isa. Kaso ano nangyari? Palpak. Wala na. Yung sinasabi ni Roque may 2, 3 pa, wala na. Di nalalabas yan. Wala na eh. Palpak yung una eh. Hindi natatanggapin ng tao yung ilalabas nyo kasi alam nila na yun ay altered. Ayun ay peke. Paano kayo papaniwalaan pa ng majoryang Pilipino? Paano na nasa na yung kasunod? Diba pag maganda yung drama na ginawa ninyo, you are longing for the next episodes. Kaso hindi. Episode 1 pa lang, basura na mga kababayan, nakakahiya. Kaya ikaw, Roque, wag kang magmamalaki. Sana sa Dutch government, the immigration department, makita yung ginawa sa TRICOM, yung isiniwalat ni Pebbles Cunanan, wag kang maaprobahan sa iyong asylum. At ang sabi mo, base sa iyong aplikasyon ng asylum sa Dutch government, isa doon, may clause doon, if the asylum is not granted, you will be extradited to your country of origin. Mamaya, baka makatunog siya na hindi granted. Baka unahan niya nang siya ay aalis na ng immigration diyan o ng Dutch government. Dapat meron na siyang notice sa airport na naka-plug na. Na paglalabas siya ng bansa from the Netherlands, i-hold na siya. Kasi kung hindi granted, madali na siyang i-deport. Madali na siyang pauwiin doon sa bansang Pilipinas. Kaya ikaw, Roque, wag kang magbunyi kaagad. Huwag mong bilangin yung itlog ay hindi pa nga nailalabas ng manok. Huwag mo munang basagin bilangin yung sisiw, wala pa nga yung itlog. Kasi wala ka namang itlog. Di ba? Yan, yabang-yabang mo. Marami pa pong isisiwalat. Marami pang ilalabas si Miss Pebbles Cunanan o Miss Pebbles Talakera. Pagod na pagod nga daw siya. Kasi ang dami niyang interview. Ay, walang gana ka, Pebbles.
Sikat ka na ngayon, pero ang paalala ko lang, Pebbles, always watch your six. Hindi ordinaryong mga Pilipino ang binangga mo. May pamamaraan sila. Diba? Sabi nga nung BP nila, huwag kang mag-alala, may nakausap na ako. O yan, kaya Pebbles, ingat-ingat ka. Yun lang po ang paalala natin kay Pebbles. Okay? Next, punta natin dito sa common law wife ni Digong. Maiksi lang to mga kababayan. Ha? Nagbanta po yung common law wife ni Digong na si Hanilet. Ang sabi niya pa, doon daw sa gumawa, doon sa asawa niya ng kasamaan, yung hinuli, sila General Torre, mga kapulisan at AFP, kayo po ay mapupunta sa impyerno. Hinahantay daw kayo ni Digong doon at ang presidente nyo doon ay si Sara Duterte. Biro nyo, nakapagbotohan na pala sa impyerno, hindi man lang na-inform si Bato. Hindi lang na-inform si Bongo, na naging presidente pala ang mga pinili ng mga demonyo sa impyerno ay hindi yung kampo ni Satanas kundi si Sara Duterte. Impyerno daw kayo. Oo. Kayong lahat ng gumawa na yung kay Digong. Lahat. Impyerno kayo. Oy, sorry. Common law wife. Hindi ako mapupunta ng impyerno. Sinasabi ko sa iyo. Mahal pa rin ako ng Diyos na Ama at Anak. At ako ay kayang patawarin, ako ay kanilang dadalhin sa kanilang kaharian. I never dream of going to hell because I know what's in there. I've been planning to go to my Father's house, which has so many mansion. Na-prepare na po yun ni Jesus Christ sa atin. Kaya doon po tayo pumunta. Huwag kay Hanilet. No, init na siya, mga kababayan. Init na siya. Pwede na siyang tumawag ng, oh, Diyos ko. Ay, mali. Oh, tukso. Lapitan mo ako. Ay, nilapitan ka na, di ba? Kaya nga ka nga common law wife, Kay rami ko ng binasag na tahanan. Di ba mga kababayan? O ayan. At ang sabi niya pa, kaya tatapusin natin ito. Ay naku, talagang may pagbabanta mga kababayan. Inumpisahan nyo, tatapusin namin ito. Sige, tapusin nyo. Tapusin nyo muna yung kaso ni Digong dyan para malaman namin kung guilty o not guilty. Di ba? O mga kababayan, tapang talaga ni common law wife po. Kaya kailangang tapusin natin ito. O sige, tapusin mo. Huwag kang uuwing Pilipinas Sa bagay, makwarta naman kayo Okay? So yan po. Labas tayo dyan kay common law wife. Huwag na natin igalang yung mga yan. Walang galang sa Pilipinas siya. Saka sa Pilipino yung mga yan. Okay. Punta naman tayo kay Senator Bato, the puncher de la Rosa. Naku, nilaglag po siya. Bato, kahit pala hindi ka mangampanya, kaya basta mag-attend ka lang ng hearing dyan Okay na mga kababayan Okay lang si Bato na mag-grill-grill ng isda sa Cebu, mag-grill-grill ng kung ano-ano dun sa bahay niya, no? Yung mga nagugutom po, yung mga patay gutom, tulad ni Attorney Patay Gutom, yung nagsabing, Mr. President, nagugutom na kami. Naghihirap na kami. Dapat mali ngayon ang bagong linyahan, mga kababayan. Mr. Senator Bato, the puncher de la Rosa, nagugutom na kami. Naghihirap na kami kasi si Bato nagpo-post po yan, no? Namimitas ng mga prutas, nangingisda, nag-iihaw. Ang dami niyang iniihaw, dami niyang napipick up na prutas o mga kung ano man yung ginagardening niya. Doon kayo pumunta kay Bato. Hindi nagugutom si Bato, hindi man lang nag-iimbita mga kababayan. Imbitahin nyo naman yung Attorney Patay Gutom. Ngayon mga kababayan, nilaglag si Bato. Yan po sa posting ni Ramon Tulpo. Ayon daw sa mga scuttlebutt. Ayon kay Marites, may kanta po tayo kay Marites mga kababayan. Pero pasensya naman sa tune ito hindi po atin ito, kung makopyright tayo dun sa tune bahala na po Ito inawit natin sa LS.
Istambay sa mga LS. Ang mga mahilig na marites, naghihintay kung ano ang latest sa mga DDS na amoy panis. Pasensya naman, ha? O, ayun lang, ganun lang, ha? Okay? So, ano po ang marites ni Montulpo, ha? Kay Bato. Si Bato daw po ay may girlfriend sa Comelec, kaya ayos na ang buto-buto. Ayos na ang buto-buto dahil kay girlfriend, si Bato ay malamang magiging senador ulit. Marire-elect of Senator Bato, ha? Galing po yan kay Montulpo. Yan po ang kanyang marites sa mga DDS na amoy panis. Mga kababayan, ha? Pasensya naman po, Senator Bato. Nakita lang po natin, dumaan po yan sa FB. Meron daw po kayong girlfriend sa Comelec. Kaya, amoy boto-boto. Magpapaparte si Bato. Ay, talaga naman. Magpapaparte si Bato after May 2025 election. Wow, dahil kay alam nyo na. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.